Ama na aming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama, hanggang ngayon taglay pa namin ang aming buhay at lakas. Higit sa lahat ng karapatan, ang patuloy na magpuri, maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Patawad po, Ama, sa napakarami naming mga pagkukulang. Patawad po sa lahat po ng aming mga kasalanan. Pakilinisin naman ganap ang aming mga puso at isipan. Pagindapatin mo po kami, Ama, sa iyong banal na harapan. Patuloy kaming mag-aaral ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba pakipatnubayan po ang bawat isa sa amin sa panahong tatanggapin na namin ang mga aral mo. Nawa ipagkaloob sa amin ng mga katalinuhan na aming kailangan upang buong linaw po naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin. Magamit po namin sa mas lalo pang ikatataas ng uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Amang banal, pakibasbasan mo po ang aming kapatid na mangunguna sa aming pagsamba. Sa kanilang pagtuturo, ipagkaloob sa kanila ang mga katangiang kanilang kailangan. Basbasan mo po sila ng banal na Espiritu Santo upang nang sa ganun lahat po kami makinabang, lahat kami tumibay sa aming pananampalataya sa mas lalo pang ikalulugod ng iyong napakadakilang pangalan. Narito po, dala rin namin ang aming mga handog. Pakibasbasan mo nawa ang mga handog na aming isinimpan. Magamit nawa po sa lahat ng kanyang kaukulan. Pakibasbasan mo rin po ang aming mga ikinabubuhay, Ama. Upang nang sa ganun, meron kaming pangtustos sa aming mga pangangailangan. Lalo't higit sa lahat sa ganito naming mga paghahandog na nakalulugod sa iyong dakilang pangalan. Buong buo ang aming pag-asa at pagtitiwala. Dinirinig mo po, Ama, ang aming mga panalangin. Pinatawad mo na rin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang naming hiling sa iyo, sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Siyang kasalanan ng ating mapagkuya, tayo ay sumama sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag. Pangiti ng ilaw niya, ibalik ang aral. Ang Mga mahal na kapatid, bilang panimula po sa ating pag-aaral na gagawin natin ngayong umaga, basahin po muna natin ang mga talatang ito. Next slide please. Sa Mateo 22:36 hanggang 39, ganito po nakasulat. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Yahushua, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mga kapatid, ang saligan ng talatang ating binasa ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig po sa ating kapwa-tao. Kaya kung ang pag-ibig nga ang pinakadakilang utos nating sinasampalatayanan, susuriin po natin ngayon kung paano tayo
makikitungo sa ating kapwa-tao o anong uri po ng pakikitungo tayo mayroon sa ating kapwa-tao na siyang isa sa pinakamalinaw na pagsubok po kung tunay nga na tayo'y ganap na sumusunod sa mga utos na ito. Kaya magsimula po tayong magtanong sa ating pag-aaral. Ano po ba ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga nasa Kristo? Sa next slide po, ganito po ang ating mababasa sa kanyang unang Tesalonica 5, ang talata po ay 15. Basahin po natin. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin niyong makagawa ng mabuti sa isa't isa, sa lahat. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Yahusya ang Kristo. Ano po ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga nasa Kristo? Eh, malinaw po ang sagot ng talata, sabi huwag. Inulit eh. Huwag na huwag gantihan ng masama ang gumagawa sa atin po ng masama. Ano po sa halip ang nararapat nating pagsikapang gawin sa magumagawa sa atin ng masama? Sabi niya, gawan mo ng mabuti. Gawan mo ng mabuti yung lahat ng tao. Kaya sa mga hindi lang sa mga umaayon sa ating paniniwala, maging ang paniniwala ay iba sa ating sinasampalatayanan. Kaya lahat eh. Totoo naman po, kuminsan kailangan din po ng magtagtanan tayo ng boundaries na tawag o maghanap tayo ng proteksyon. Baka sa matinding pag-aabuso o panganib, kailangan mangingatan din po natin yung ating mga sarili. That's an exception. Ano pa po ang ipinag-uutos? Ang sabi diyan, laging magalak, laging manalangin, at laging mapagpasalamat. Kaya ang tanong para sa kanino po ba ito ang kalooban ng Diyos? Ang sabi sa talata, para sa mga nakay Yahusya ang Kristo. Ang tanong linawin natin. Sino pa ba yung nakay Yahusya ang Kristo na inuutusan po na laging magalak, laging manalangin, at magpasalamat, at huwag gantihan ng masama ang masama? The same slide po, nasa Kolosas sagot, sa kanyang 3:15, ganito po ang ating mababasa. Pagariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ng Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa, dapat din kayong maging mapagpasalamat. Tanong, sino po ang mga nakay Yahusya ang Kristo na inuutusan na laging magalak, laging manalangin, laging mapagpasalamat, at huwag gantihan ng masama ang masama? Sabi, yung maong mga tinawag ng Diyos. Para ano? Para maging bahagi ng iisang katawan. Alam natin sa marami nating pagkakataon na pag-aaral, ang katawan po yung eklesiya. Yung eklesiya po, yun po yung kalipunan ng mga sumasampalataya, kalipunan po yun ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Sabi diyan, iisang kalipunan. Kalipunan na lagi po mapagpasalamat. Kaya yung mga naging bahagi ng eklesiya ay namumuhay po na payapa. Bakit po? Sapagkat sa kanilang pag-uugali, hindi nila ginagantihan ng masama ang gumagawa sa kanila ng na masama. Ano po ba ang pananampalataya ng mga naging kaanib o naging bahagi ng iisang katawan o eklesiya, kaya hindi sila gumaganti ng masama sa gumagawa sa kanilang masama? Sa next slide po, ganito ang sagot na ating mababasa. Sa Roma 12:17 po hanggang 19. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyong mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, there you go again, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal,
Huwag kayong magiganti. Ipaubayan ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang magiganti, ako ang magpaparusa. Ano po ang pananampalataya ng mga naging kaanib o naging bahagi ng isang katawan, naging bahagi ng kanyang eklesiya, kaya hindi sila gumaganti ng masama sa gumagawa sa kanila ng masama? Sabi niya ipinagpapaubayan na nila po kay Yahuwah ang lahat ng mga bagay-bagay. Anong ibig sabihin nun? Hindi nila kukunin yung role, hindi nila kukunin yung papel ni Yahuwah. Bakit po? Ang pananampalataya nila, si Yahuwah po ang home. Si Yahuwah po ang magpapasya sa atin. Kaya si Yahuwah po ang may choice na maghihiganti para sa atin kung loloobin niya. Ano pa po ang dapat natin ipagpasalamat ng higit sa lahat ng pagkakataon? Next slide po sa Salmo 118, 28, 29 po, ganito po ang nakasulat. Yahuwah, kayo ang aking Diyos. Nagpapasalamat ako at nagpupuri sa inyo. Pasalamatan si Yahuwah dahil siya'y mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ano pa po ang dapat nating ipagpasalamat ng higit sa lahat ng pagkakataon? Sabi sa talata, yung kanyang tapat na pag-ibig na po na walang hanggan. Ano po ba yung ibig sabihin na ang pag-ibig ni Yahuwah ay walang hanggan? Bago pa tayo pinanganak, mga kapatid, nagpasya na siya na mahalin at ibigin niya tayo. Ano pa? Sa buhay natin, minahal na niya tayo. Sa bawat panahon, sa bawat yugto po nating buhay, sa ating mga pinagdaraanan. Sabi nga, in bad days, in good days. Mahal niya tayo. Sa panahon po ng ating pagkakasala. At sa ating panahon ng ating pagsisisi. Actually, nagkulang na nga tayo eh. Nagkasala pa tayo. Pero nananatili ang kanyang pagmamahal. Nanatili ang kanyang pag-ibig. Ano pa? Maging sa pagkatapos po ng ating kamatayan, kung aabutan tayo ng kamatayan, dun sa araw ng rapture, yung parehong pag-ibig niya sa atin, nagpapatuloy po yun. Bakit po? Sapagkat naglalaan siya ng biyayang kaligtasan. Makakasama pa din tayo doon sa millennial kingdom. Yan ang pag-ibig po ni Yahuwah sa atin na ano po? Pag-ibig na ano? Walang hanggan. Paano po inihayag ng Diyos yung kanyang walang hanggang pag-ibig? Basahin po natin ang sagot sa next slide. Sa Efeso 1:3 hanggang 5 po, ganito po ang ating mababasa. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua ang Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipagkaisa sa Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisa sa Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yahushua ang Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Paano po inihayag ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig? Sabi niya, pinili niya tayo upang kanyang upang kanyang maging anak. Bago pa, kaya sinabi natin kanina, bago pa likhain ang sanlibutan. Ano po ang naging saligan sa pagkakapili sa atin bilang kanyang mga anak? Ang sagot yan sa pamamagitan po ng ating pakikipagkaisa sa Kristo. Kaya yung nakikipagkaisa sa Kristo bilang bahagi po ng kanyang katawan, bilang bahagi po kanyang eklesiya, pinili sila bilang mga anak ni Yahuwah. Paano po magiging banal? At walang kapintasan ang mga anak ng Diyos. Ang sagot po sa next slide, sa Efeso 5:12, dito po ang ating mababasa. Tularan nyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niya mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ng Kristo. Inihali niya ang sarili niya
para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Paano po magiging banal at walang kapintasan ang mga anak ng Diyos? Sabi, mamuhay tayo na tinutularan ng Diyos. Anong uri po ng pamumuhay na ang tinutularan ng Diyos? Pamumuhay na may pag-ibig sa kapwa. Tulad ng pag-ibig po sa atin ng Kristo. Tinutularan po natin yung pagmamahal. Tinutularan po natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Paano po ipinaliwanag ng Biblia yung pag-ibig sa ating kapwa? Tuloy natin ang pagbasa. Same slide sa Filipos po 2:4-5 ang 3 po. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Husya ang Kristo ang pananaw ninyo. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Paano po ipinaliwanag ng Biblia yung pag-ibig sa ating kapwa? Sabi dyan hindi lang yung ating sariling kapakanan ang iniisip natin. Hindi. Ano pa? Kundi maging yung kapakanan po ng ating kapwa-tao. Yung kapakanan po ng ibang mga tao. Kaya sabi, dapat maging katulad tayo ng pananaw ni Yahushua ang Kristo. Sa ibang version po ng Biblia, ang sabi, taglayin yung pag-iisip ni Yahushua ang Kristo. Tanong, ano po ba yung pananaw? Ano po ba yung pag-iisip ni Yahushua ang Kristo? Sabi niya, hindi niya inisip yung kanyang sariling kapakanan. Ano yung daranas siya ng lahat ng parusa, ng lahat ng pagdadaanan niya, maging yung mapait na kamatayan sa krus. Pero inisip ba niya yung kapakanan niya, yung kanyang sarili? Hindi po. Inisip niya yung kapakanan ng mga taong kanyang ililigtas. Yan po ang paglalarawan. Hindi lang ang sarili nating kapakanan, kundi yung kapakanan po ng ating kapwa-tao. Kaya palagi po natin bibigyan ng konsiderasyon ibang tao. Ano pa? Palagi mapagkumaba. At itinuturing na mas mabuti yung iba kaysa kanya. Saan po ba, tanongin natin sarili, saan po ba nagmumula yung conflict, yung pagtatalo? Saan po ba? Di ba? Kung sino mas mataas. Kung sino mas magaling. Pero sadya magpakababa. Bunga yan po ng pag-iisip na yan ng makasariling hangarin. Kaya kung tayo po ay nagpapakumaba, ano po ang chances ng magkakaroon po ng conflict at pagtatalo? Paano po nahayag sa pamumuhay ng mga taong kulang at maaring walang pag-ibig sa kanyang kapwa-tao? So next slide po, ganito pong sagot ating mababasa. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat ng isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabulang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ng Kristo at ng Diyos, sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paano po nahayag sa pamumuhay ng mga taong kulang at walang pag-ibig sa kanyang kapwa? Nasasabihan na malaswa. Nasasabihan na mahalay at sakim. Sa halip na tayo ay namumuhay sa pag-ibig, may mga asal na hindi po dapat makikita sa atin. Hindi po ba yung kasakiman? Mas mahal niya yung bagay at sarili niya kaysa doon sa tao? Kaysa doon sa kapwa-tao niya? Kaysa sa Diyos? Maging yung panalitang hindi nararapat na marinig sa atin. Mga marumi, mga malaswa, mga walang kabuluhan na usapan at masasamang biro. Hindi ba yung nakakasakit sa iba? Nakakasakit sa kapwa-tao? Kaya nilinaw sa yung mga bagay nito, mga kapatid, ay hindi angkop sa pagkakatawag sa ating bilang banal. Dapat po ang buhay natin sumasalamin sa katotohanan ng ating pananampalataya.
Ilinawin po natin, sino pa po ay tinutukoy ng mga banal na hindi dapat kakitaan ng itong uri ng pamumuhay at asal? Tuloy natin, the same slide. Ang sagot sa unang Pedro 1 at 2. Kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Yahushua ang Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sino po tinutukoy ng mga banal na hindi dapat kakitaan ng ganitong uri ng pamuhay, ng ganitong uri ng asal? Yung mga pinili ng Diyos upang maging masunurin kay Yahushua ang Kristo. Bumabalik na naman tayo doon sa kalipunan ng Eklesiya. Sabi banal eh. Hindi sila banal sapagkat isa lang po ang banal. Sino yun? Si Yahushua lang po ang banal. Iisang tao na hindi nagkasala. Bakit tinawag nga ng Biblia na banal? Sapagkat inari silang banal. Sapagkat pinabanal sila ng Espiritu Santo. Kaya yung mga pinili na maging masunod kay Kristo, yung kalipunan na masunod kay Kristo, yung Eklesiya, yan ang tinatawag na banal. Sapagkat hindi sila banal, sapagkat binanal sila. Inari silang banal. Ang tanong meron ba tayong ganyang kalipunan na masunurin kay Yahushua ang Kristo sa ating panahon? Meron. Yung po yung napakakaunting labi na inulando sa Isaiah 1:8-9. Ibinukod, pinili, at napatunayan naging masunurin kay Yahushua Kristo. Paano natin nasabing masunurin kay Kristo? Sapagkat nanindigan sila sa pagpupuri kay Yahuwah sa halip na magpuri sa isa lamang tao. Kaya yung paninindigan nung Eklesiya, maging yung hinulaan doon sa Isaiah 8:9, ano paninindigan nila? Kagaya din ng paninindigan ng Apostol Pablo, ang Diyos muna ang dapat namin sundin at hindi ang tao. Ano pa? Ang paninindigan na katulad na ating sinusundan, ang Panginoon nating Yahushua, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos, siya lang at dapat mong paglingkuran. Eksklusibo po kay Yahuwah po ang ating katapatan, eksklusibo po kay Yahuwah ang ating paglilingkod. Ano pong babala ng Diyos sa mga masusumpungan na namumuhay na hindi angkop sa pagkakatawag nila sa kanila bilang banal? Meron po bang babala? Meron. Nasabi, hindi mapapabilang doon sa kaharian ng Kristo at doon sa kaharian ng Diyos. Nasabi pa, yung kasakiman, tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang pa na maliit na bagay yung kasakiman. Yung sobrang pag-ibig mo sarili at binabaliwala mo ang iyong kapwa-tao. Ano po ang ginagawa minsan ng Diyos para matulungan yung kanyang mga anak na magmana po ng kaharian? Ang sagot po ng next slide sa kanyang Hebreo 12:5-6 at Kawikaan po 13:24. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niya mga anak. Siyang nag-uuro ng kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Ano po ang ginagawa minsan ng Diyos para matulungan ng kanyang mga anak na magmana ng kaharian? Ay pinapangaralan niya tayo. Paano? Sa pamamagitan po ng pagdidisiplina. Yan po ay extension ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. Dinidisiplina tayo. Bakit? Baka nakakalimutan na natin yung pangaral ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. Kaya, pag dinidisiplina tayo, huwag natin babaliwalain, sabi sa Biblia. Huwag natin ipagwawalang bahala. At mas lalo na, huwag na tayong panghihinaan ng loob pag sinasaway tayo. Pag sinasaway tayo, maraming kapaitan sa buhay na dumaranas sa atin.
Namamalo siya bilang ama sa kanyang anak. Anak na kanyang minamahal. Kaya hindi pamalo ng ama. Pagmamahal sa atin yung mga kapatid. Kaya sa pagmamahal sa atin ni Yahuwah, nagpaparusa sa atin paminsan-minsan. Malinaw o hindi? Malinaw. Pero kailan po tayo dapat mangamba, mga kapatid? Mangamba tayo kapag nakita natin na hindi na tayo sinasaway. Hindi na tayo dinisisiplina ni Yahuwah. Hindi na tayo tinutuwid ni Yahuwah. Ang sabi sa talata, baka napopoda sa atin si Yahuwah. Huwag po nating hayaan na mangyari sa atin yun, mga kapatid. Alam niyo, sa katigasan ng ulo, kuminsan, unconsciously, nababaliwala yung pagdisiplina ng Diyos sa atin. Unconsciously, napipili natin humubulay tayo sa kanyang pangangaral. Kapag nangyari po yung mga kapatid, ang tanong tatanggapin pa rin ba tayo ni Yahuwah kahit tinalakuran natin siya? Kahit lumis na po tayo, kahit pinili na po natin sarili landas, at hindi yung landas na pinalalakaran niya sa atin? Basahin po natin sagot sa next line. Sa Lucas 15:20-22. Ganito po ang ating mababasa. Next line. There you go. Ito po yung parable of the prodigal son. Sa Tagalog, talinghaga ng alibugang anak. Basahin po natin. Kaya bumalik siya sa kanyang ama, malayo pa. Ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya, patakbo siya nitong sinalubong. Niyakap at hinalika. Sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat at tawagin anak niyo. Pero, tinawag ng ama ang mga utusan. Madali! Dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan niyo siya ng singsing ang daliri niya at suotan niyo siya ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayan niyo. Magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita, kaya nagsimula silang magdiwang. Tatanggapin po rin tayo ni Yahuwah kung sakaling tinalikuran natin siya, kung sakaling lumis tayo at pinili natin yung ating sariling landas at hindi yung landas na pinalalakaran sa atin, ay sigurado. Tiyak na tiyak. Ano po ang nakatunayan? Gaya nabasa natin, malayo pa lang. Yung anak niya nagbabalik loob. Malayo pa lang, nagsisisi, natatanaw na niya. Malayo pa lang, nagdadalang awa na sa kanya, sa kanyang anak. Malayo pa lang, sabik na sabik ang kanyang ama sa kanyang pagbabalik. Anong katunayan? Hinintay ba niya anak na lumapit? Hindi. Patakbong sinalubong niya. Patakbong niyakap niya at hinalikan niya yung kanyang anak na nagbabalik loob. Ganyan din po yung mga naliwanagan sa kanyang pagkakamali na pinili yung sarili landas at hindi yung landas na pinalalakaran ni Yahuwah. Naliwanagan. So, ng mga nagawang kasalanan, nagpa siyang magbalik sa kanyang ama. Anong konklusyon? Nagdiwang yung kanyang ama. Bakit? Nagbalik yung kanyang naligaw na anak. Meron ba kayo nabasa sa talata na ang ama sinumbatan yung anak? Yung ama sinisi yung anak? Wala po. Ang ipinakita ng ama, yung kanyang pag-ibig, katapatan sa kanyang anak. Ganon din ang ating ama ni Yahuwah. Kung tayo lumihis ng landas, nagbalik loob tayo, tatanggapin niya tayo, mga kapatid. Yan ang katunayan ng kanyang pag-ibig na walang hanggan. Ngayon po ano po naghihintay para sa mga anak ni Yahuwah? Basahin po natin sa unang 1. Sa 3, 1, 2, ganito po ang ating mababasa. Pag-isipan niyo kung gaano kadilikila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayong mga anak niya. Kaya, hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam na natin na sa pagbabalik ng Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya.
Ano po ang naghihintay para sa mga anak ni Yahuwah? Sa pagbabalik ng Kristo, magiging katulad natin ang Kristo. At ang ipapamahayag sa atin sa hinaharap, mga kapatid, yung bayang banal, yung buhay na walang hanggan, yung malawating katawan na ipinangako sa atin. Kaya sabi niya, pag-isipan natin. Pag-isipan natin kung gaano kadakila yung pag-ibig na Yahuwah sa atin. Bakit? Tinatawag tayong anak eh. Kaya sa mga bulag na tagasunod na nasa iglesia ni Chairman, ang pinag-iisipin nila yung kadakilaan ng kanilang leader. Basahin natin kung gaano kadakila ang ating Panginoong Yahuwah. Tuloy natin sa Isaiah 42:8. Ako lang si Yahuwah. Iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man ang aking karangalan at mga papuri na para sa akin. Ano po ang payag na Yahuwah doon sa mga bulag na tagasunod ni Chairman? Sabi una niyang pahayag, Yahuwah ang kanyang pangalan. Yahuwah ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Straight up, mga kapatid. Sinasabi niya yung kanyang pangalan ay Yahuwah. Bakit hindi nila tanggap yung kanyang pangalan? Manapa, kinukutya nila, pinagtatawanan nila. Ano pa ang isa kanyang pahayag doon sa mga bulag na tagasunod ni Chairman? Hindi niya ibibigay ni Yahuwah kanino man, sino man yan, yung kanyang karangalan at papuri na para sa kanya. Kaya tanong ulit, bakit niyo ibinibigay kay Chairman yung papuri na para at nauukol lang kay Yahuwah? Bakit? Ikaw, Chairman, bakit? Bakit mo tinatanggap sa iyong sarili yung papuri at katilan na hindi sa iyo? Na nauukol lang kay Yahuwah. Kaya sa kadaklian ni Yahuwah, kadaklian niya, hihigit sa pag-ibig ni Yahuwah, ang tinatawag niya tayong kanyang mga anak. Sino po ba ang tiyak na makakabagi sa kalwalatian ng Kristo? Sa next slide po, ganito po ang ating mga basa sa doon. Roma 8:17 hanggang 18. At bilang mga anak, mga tagapagnanatay ng Diyos at kasama ng Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inalaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ng Kristo noon, darating ang araw nang pararangalan din tayong kasama niya. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Sino pong tiyak na makakabahagi sa kalulatian ng Kristo? Yung mga nagtiis. Yung nagtiis gaya ng pagtitiis na ginawa ng Kristo noon. Yung pagtitiis niya, hindi sapagkat may ginawa siyang masama. Hindi po. Yun ay pure and simple persecution. At sabi din, makakasama tayo sa pararangalan. Magmamana po ng mga pagpapala inilalaan lang sa mga anak. Anong inilalaan ni Yahuwah sa kanyang mga anak? Yung kanyang pagiging tagapagmana. Kaya yung pagtitiis, yung mga paghihirap sa buhay nito, ang sabi ng Apostol Pablo, hindi mayambing. Walang comparison, mga kapatid. Hindi mayambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Ano lang ulit po? Ulit, ano kailangan? Yung pagtitiis, gaya po ng pagtitiis na ginawa po ng Kristo. Sino po ba ang isa pang halimbawa sa Biblia na gumawa ng pagtatyaga at pagtitiis para buong pusong masunod ang kalooban ni Yahuwah? Bago po natin basahin, mga kapatid, we'll give some history background. Yung sagot at talata, yung kasaysayan po sa pagkakasulat ng aklat na panaghoy. Para makita po natin maramdaman po natin yung lalim ng diwa ng talata natin babasahin. Alam nyo, yung panahon ng panaghoy, yun po yung panahon na matinding pagdurusa. Yun po yung malagim na pagbaksak ng Jerusalem. Pag Jerusalem, sentro po yun ng pagiging Hudyo. Sinako po sila
nung Babylonia sa ilalim ni Nebuchadnezzar. Ano pang ginawa nila? Ay, winasak. Winasak yung pader. Winasak yung mga gusali. Sinunog nila yung templo ni Solomon. Ano pa? Starvation, gutom, pagdurusa, death is every kamatayan. Lahat naman ninirahan doon. Sino ba ninirahan doon? Yung mga Israelita. Hinimbayan ng Diyos sa panahon na yun. Ano pa? Maraming taong pinagpapatay. Ano pa? Dinala yung karamihan sa kanila. Yung malaking bahagi ng populasyon, dinala sa Babylonia. Yun ang tinatawag sa Israel, Babylonian captivity. Sa pagkakataon yun, doon nagwakas yung Huda, yung Israel, bilang kaharian. Yan po ang background. Ngayon, magtanong tayo, sino pa ay sa panghalimbawa sa Biblia na gumawa ng pagtitiyaga at pagtitiis para buong pusong masunod ang kalooban ni Yehova? Next slide po. Ganito po ang ating mabasa. Panaghoy 3:28-29. Kapag tinuturuan tayo ni Yehova, tumahimik tayo at pag-isipan itong mabuti. Magpakumbaba tayo sa harap ni Yehova at huwag mawalan ng pag-asa. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo pa ang kabila at tanggapin mo rin ang pangungutya ng iyong mga kaaway. Sino pang isang halimbawa sa Biblia na gumawa po ng pagtitiyaga at pagtitiis para sa buong pusong masunod yung kalooban ni Yehova? Si Jeremias. Anong aral po ang ating matutunan? Sabi, pinag-iisipan ng mabuti. Alin ang pinag-iisipan niya mabuti? Yung pagtuturo ni Yehova. Hindi sinabing, pag may nagturo, tanggap ng tanggap, tangulan ng tango. Hindi pinag-iisipan kung ang tinuturo ay yung mga itinuturo ni Yehova. Anong matutunan? Panawagan sa talatang binasa. Tinatawagan ito yung mga mananampalataya. Again, so yung mananampalataya, yung kabilang sa eklesiya. Anong panawagan? Pagpapakumaba. Anong panawagan? Pagtitiwala. Nagtuturo ng pagiging matiisin. Nagtuturo ng huwag magiganti. Huwag tumugon sa pang-aapi. Ano pa tinuturo? Huwag harapin ang masama gamit din ang kasama. Ano pa? Nagtuturo na huwag hayang paghariin ang galit ng puso, yung pagaganti. Bakit po? Gaya natutunan natin kanina, yung pagiganti, hindi para sa atin yan mga kapatid. Hindi po. Anong dapat natin gawin? Salip, ang sabi sa talata, tumahimik tayo. Tanggapin natin po yung pagdurusa ng may pagtitiis at magtiwala tayo. Nakikilos po ang Diyos. Kikilos po si Yehova para sa atin, on our behalf. Alam niyo, bilang tinawag, bilang nakaliwanag, ipakita po natin yung ating kakaibang espiritu. Ano yung kakaibang espiritu? Espiritu ng awa. Espiritu ng pagtitiis. Espiritu ng pagtitiwala sa iisa nating Diyos. Pagtitiwala po sa ating Yahuwah. Paano pong muling bumalik? Paano po muling nabuhay muli yung kanyang pag-asa? Tuloy natin sagot. Dito po sa next slide, sa Panaghoy, sa 3:21-26. Pero, nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ni Yehova ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipon. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ni Yahuwah. Kaya sinabi ko sa akin sarili, si Yahuwah ang lahat para sa akin. Kaya sa kanya ako magtitiwala. Mabuti si Yahuwah sa mga nagtitiwala at umaasa sa kanya. Mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahuwah. Paano po muling bumalik at nabuhay muli ang kanyang pag-asa ni Jeremias? Sabi sa atin hindi tayo lubosang malilipol. Hindi tayo magagapi. Kapag naalala niya yung pag-ibig at awa ni Yahuwah,
Yung pag-ibig na walang hanggan, yung pag-ibig na walang kapatusan. Kaya kapag dumarating po yung panahon na wala ng pag-asa, ang sabi nga, when we feel we are totally destroyed, anong gagawin natin? Alalahanin natin yung pag-ibig. Alalahanin po natin yung awa ni Yahuwah sa atin. Buksan natin po yung ating mata, mga kapatid. Makikita po natin yung kanyang habag sa atin araw-araw. Buksan po natin ating mata. Bawat sandali po ng ating buhay. Makikita po natin kung dakilang katapatan po ni Yahuwah sa atin. Mga kapatid, tanong, masasabi po ba natin na si Yahuwah po ang lahat para sa atin? Masasabi po natin yung mga kapatid? Kung masasabi natin na si Yahuwah po ang lahat para sa atin, kay Yahuwah po tayo magtitiwala. Kay Yahuwah, iisa lang po ang ating pagtitiwala. At sa mga magtitiis, sa magtitiwala, at matyagang maghihintay sa pagliligtas ni Yahuwah, ipakikita ni Yahuwah, ipakikita niya sa atin kung gaano siya kabuti sa atin, mga kapatid. Bakit palagi tayo makakasa kay Yahuwah? So next slide po, ganito pa sa Isaiah 3:13-15. Umawit ka sa tuwa, o langit, at magalak ka, o mundo. Umawit kayo, kayong mga bundok, sapagkat kaawan at aalawin ni Yahuwah ang kanyang mga mamamayang nahihirapan. Tandaan niyo, ang mamamayan, bayan ng Diyos. Tayo din yan. Tuloy natin. Pero sinabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na kami ni Yahuwah. Nakalimutan na niya kami. Pero sumagot si Yahuwah, makakalimutan ba na isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang sanggol? Maaring makalimot ang isang na, pero ako, hindi makakalimot sa inyo. Bakit palagi po tayo makakaasa kay Yahuwah? Opo, kapag dumarang tayo sa matitinding pagsubok, sobra-sobra ng kahirapan, baka maisip natin, sasagi sa ating isipan, pinabayaan na tayo ni Yahuwah. Nakalimutan na tayo ng ating Diyos, si Yahuwah. Pero ang sagot sa atin ni Yahuwah, maaring makalimot ang isang ina, pero ako, ang Diyos na kapangyarihan, pero ako, ang pangalan ko Yahuwah, hindi ko kayo kalilimutan. Kaya nangyari sa atin, mga kapatid, sa ating buhay, sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming kagipitan, gitna ng maraming kahirapan, naisip natin sa ating puso, nakalimutan na kaya tayo? Pinabayaan na kaya tayo ng ating Panginoong Yahuwah? Ngunit ang totoo, mga kapatid, nabatid natin, namalayan natin na buksan ang ating pag-isip. Hindi pala tayo nalimutan. Hindi pala tayo, pinabayaan niya tayo. Isipin niyo, lingunin niyo. Sasabihin natin, hindi ko na kaya. Ayaw ko na. Bigat na ako. And that was then. Bakit narito pa tayo, mga kapatid? Yun ang patunay na naalala tayo ni Yahuwah. Hindi tayo nalimutan. Hindi niya tayo pinabayaan. Ano lang ginagawa ni Yahuwah? Tinitingnan lang po niya tayo kung saan tayo aabot ang ating pagtitiwala sa ating paglalagak ng ating pag-asa. Kaya bunga po niya ng pag-ibig sa ating Diyos kay Yahuwah po. Naway basbasan po tayo at kaawaan po tayo na Yahuwah, na ating awa. Tumayo po tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sapat muli mong pinatunayan sa amin. Kami, iyong mga anak, sa huling araw, pinili mo pa kami bago pa ang sanlibutan. Inibig mo kami, Ama. Tinulungan mo kami sa buong panahon ng aming buhay. Ikaw ang nagtatawid sa amin. Tinutulungan mo kami sa maliit at malaking bagay na minsan nababaliwala natin. Manaming
Maraming salamat po. Dumaan kami sa maraming pag-uusig, kahirapan, mga pagkakasakit, mga bagay na iniisip namin, hindi na namin kaya. Iniisip namin baka pinabayaan mo na kami. Iniisip mo namin na baka nalimutan mo na kami. Inisip namin na baka sa dami ng aming kasalanan sa iyo, hindi na ka na po nakikinig sa amin. Ama namin, pero napatunayan namin. Sapagkat sa panahon ito, buhay pa kami, nakakakilala pa kami. Maalab ang pag-ibig namin sa iyo. Ito ang patunay ng pangako mo sa amin. Hindi mo kami kalilimutan. Hindi mo kami pababayaan. Ama namin, napakadakila mo sa amin. Wala kaming maibabayad sa iyo, totoo po. Totoo, nagkukulang na kami. Gumagawa pa kami ng kasalanan sa iyo. Pasensya na, Ama. Pasensya na po sa aming kasalanan. Magpatawad ka mo sa aming paglalakbay. Huwag mo kaming pababayaan mag-isa. Alalayan mo kami. Ikaw po sana tumulong sa amin. Hindi namin kaya mag-isa kapag iiwanan mo kami. Hindi na kaya mag-isa kung kalilimutan mo kami. Ama namin, magdalang awa ka po sa amin. Kung ano po ang ibig ng aming puso sa iyo, sagutin mo sana, Ama. Sagutin mo ang iyong mga anak. Patunayan hindi mo kami nakalimutan. Patunayan mo minamahal mo pa kami upang kami makapagpatuloy po sa aming masiglang pagsama sa iyo. Ama namin, isugo mo ang iyong spirito sa aming puso. Aliwin mo po ang mga nalulungkot. Aliwin mo po ang nawawala ng pag-asa. Ama namin, tulungan mo sana kami sa pamagitan ng Espiritu Santo. Magpatunay ka po sa amin. Kami nananatiling anak mo sa uling araw. Anak mo na magpapatuloy sa pagiging tapat sa iyo. Magpapatuloy kami sa pagsamba sa iyong pangalan. Umaasa kaming patibay. Tinanggap na po namin ang iyong basbas sa pagpapala. Hindi lang po sa aming mga sarili, kundi sa aming sambahayan, sa aming mga anak, sa aming mahal sa buhay. Ama namin, maawa ko po sa kanila, lalo na po yung mga nasa kadiliman pa. Tulungan mo sana maghimala ka po upang sa kanilang mabuksan ang kanilang isip. Makasama namin sila sa ganitong uri at matwid na paglilingkod pa sa iyo. Naasampunan namin lahat, Ama namin. Pananampalataya, tinanggap na po namin ang lahat ng aming ipinakikiusap sa iyo sa tayong karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at Pagligtas, Panginoon po namin Hesus Kristo po. Purihin sinabuha sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumatin lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen po. Mga kapatid, good day po sa inyo. Ngayon nakita niyo paalala natin sa slide na meron po tayong offerings na through our website. Meron po QR code, if you could do that please. At yung tuloy-tuloy panalangin na ipanalangin natin. May petition tayo na, kumbaga, sa Diyos hilingin natin na bigyan pa ng pagkakataon. Although we wanted to be, being on that rapture, pero mabigyan pa po ng pagkakataon yung ating mga kapwa-tao na makilala kung sino si Yahuwah, kung sino si Yahushua, makilala po ang kalooban ng ating Ama. At the same time po, wag po natin makalimutan, may weekly podcast po tayo. That's every Thursday. I think it's about like 7 o'clock or 6 o'clock California time, Pacific time, and 9 o'clock, Eastern time. Ilan po ang ating pahayag. Have a great weekend po, mga kapatid.
Lord.